Hello, good evening. Lahat ng bagay ay may simula, di ba? Pero magtataka kayo kung paano ko ito sinimulan. Kasi hindi ako nagturo ng grade 1. Mula nang ako'y mag-apply pagkaguro, ang una kong na-destinuhan, assign ako sa grade 3. Siguro mga 3 years ako sa grade 3. And then grade 4. And then last na ay grade 5. So, 20 years ako nagturo siguro mga 3 years sa grade 3, and then kung ilang years sa grade 4, at 10 years ako sa grade 5. Nang ako'y nasa grade 5 na, taong 1988, ay bigla ako inilipat ng principal sa grade 3. Dahil iniwan nyo ng teacher na nag-abroad at hinawakan ng isang substitute, tapos yung substitute naman ay ilinipat sa barangay school kasi hindi daw pwede magturo ang substitute noon sa central kasi may memorandum. Ngayon, ako ang ilinipat doon sa grade 3. Nang pabasahin ko ang mga grade 3, hindi man mga marunong bumasa. Out of 46, nang isa-isahin ko, 8 lang ang nakakabasa. Mga word readers pa, mga slow readers. At ang natirang 38 pupils ay pawang totally non-readers. Kaya kahit noon pa ay marami ng non-readers. Noon, ang ginagamit sa turo sa grade 1 ay marungko. So, ang ginawa ko, itong 8 nakakabasa ay dinala ko sa iba't ibang sections ng grade 3 at pinagpapalitan ko ng mga totally non-readers. At ng lahat ng 46 pupils ay pawang mga non-readers, problemado na ako sa paano kaya ang pagturo ng beginning reading. Kaya nanghiram ako ng marungko manual sa grade 1 teacher. At nang iscan ko, mayroong 38 lessons ang marungko sa naalala ko. Tapos, ang unang lesson ay tunog, sound. M. Ang nauna ay M. Sumunod, the following page naman ay S. At pasunod-sunod na yan. Sabi ko, hindi ko kaya ang ganitong style. Pa isa-isang tunog. Hindi ko matatanggap sa buhay ko na magturo ako ng pa isa-isang tunog. Kaya, ibinalik ko ang marungko manual sa grade 1 teacher. At nagpasalamat ako. Ngayon, ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan kung paano ko mapapabasa yung mga grade 3 non-readers. Kaya naisip ko ang symbols, na ang symbols ay ang pinakamabilis na paraan para makaintindi ang mga tao. Katulad halimbawa ng no parking. O katulad halimbawa ng kambal na tinuruan kong identical twin. Naghanap ako ng palatandaan kung paano ko makikilala si GC o si GR. Si GR may nunal dito. So, yung ang palatandaan kay GR, yun ang tinandaan ko. So, ang mga symbols na ito ay madaling makapagpaalala sa mga tao. Kaya yun ang ginawa. Ang ginawa ko, yung pantigla ay ginawan ko ng drawing na lapis. At yung aso, yung babaso, yung papalito pa noon, yung kakamatis pa noon, yung sabon ay sawa pa noon. Tapos, ang mga symbols na ito ay may similarity doon sa sa titik, sa sulat pantig. Halimbawa, ang ang nagsisimbolize ay yung mata. At marami pang iba, lahat ay ginawan ko ng panandang larawan. Kaya nang yung walang larawan ang lesson 2 kasi combination of O and E, and then ang pangatlong lesson ay tunog. 3 lang noon ang lessons na yan, 3 lang. Ngayon siniparate ko na ang O saka ang E dahil lahat ngayon ay may larawan na. Pero noon walang larawan. Ang may larawan lang ang lesson 1. Ngayon, nakabasa ang mga bata after 1 month siguro yun, nakakabasa na sila ng aklat. Kaya sabi ko, mabilis pa lang technique na ito. At in-improve ko ng in-improve. Hanggang sa noong 1995,
nag-volunteer ako mag-demo sa SPED at gumamit ako ng totally non-readers na mula grade 1 hanggang grade 4. Ano yun? Year 1995. Tapos, pinabasa ko yun sa harap ng mga teachers na nag-attend sa SPED, tapos mga regional supervisors. Nakabasa kaagad yung mga bata noon pa yun. Tapos, hindi makapaniwala ang regional supervisor. Kaya, siya mismo ang nagpabasa sa mga bata. At nakabasa nga sila. Kaya, after one week, inimbita ako ng principal na nag-attend doon na mag-demo sa kanilang sector conference, composed of 10 schools. Sabi ko, bigyan ako ng mga non-readers. Nang dumating ako doon, ang mga non-readers, isang classroom, sorted from grades, kung anong grade, basta iba't pang grade. So, ang ginawa ko, wala na akong panahon mag-isa-isa sa kanila. Ang ginawa ko in front of the teachers, pinabasa ko sila ng kalabasa, dalaga, baraha, masaya, kung ano-ano yung 5. So, ang nakakabasa ay inaalis ko hanggang sa wala nang nakakabasa. Nang wala nang nakakabasa, totally non-readers talaga sila, ay nagsimula na ako mang-demo. After 30 minutes, nakakabasa na sila. Nakakabasa na sila ng mga words na yung na hindi nila nababasa. Kaya noon, 30 minutes lang ang demonstration ko kasi lesson 1 lang. So, nang matapos ang demonstration ko, isang teacher ang lumapit sa akin. Mrs. Claveria, ang ganda ng technique na yun. Kailangan igawa mo yan ng aklat para may pa-copyright mo. Sabi ko, anong copyright? Copyright, protection yan para sa mga writers para hindi makopya ang gawa mo. Kasi kung makopya yan, wala ka ng karapatan sa inimbento mong technique, iba na ang makikinabang. Kaya, nagsikap akong gumawa ng aklat. Pero actually, hindi naman ako marunong gumawa ng aklat na dahil sa porsigido akong maipa-copyright ang technique na yun, ay nakagawa ko ng aklat. At ito ang aklat na nagawa ko. Ito ang unang aklat na nagawa ko. Ano yan? Maliit pa yan. marami naman ang nakabili nito dahil ito ay ibininta ko sa National Bookstores. So, yun nga ang una kong aklat na maliit para makagawa lang ako ng aklat para lang naipa-copyright ko. At naipa-copyright ko nga ito. Ang nakalagay dito, year 2001. Nakagawa ako ng aklat. Pero matagal na yun. 1995 ako nga nakagawa ko ng aklat. Naipa-copyright ko. 2001. At nang nagpapaka ng na yun, nagtanong ako sa attorney, pwede ko bang ibenta itong aklat na ginawa ko sa mga teachers at mga parents? Sabi naman ng attorney, ay hindi pwede. Pwede kang kasuhan pwede kang kasuhan. Sabi ko, anong ground? Ay kasi, bibinta mo yan, hindi naman niya na-approve ng DepEd. Baka makasuhan ka pa. Ay, hindi pwedeng makasuhan ako. Gumagawa lang ako ng mabuti, tapos ako pa ang may kasalanan. So, ang ginawa ko, nagtanong ako sa PSDS namin, Sir, paano ko ito maipapabalidik na aklat ko para maibinta ko? Sabi naman ni Sir, ay wala akong alam yan. Pumunta ka sa division office at doon ka magtanong. Punta naman ako sa division office. Yung division supervisor na kilala ko na dahil ako ang district coordinator at lagi kaming may monthly conference, na-promote na as assistant superintendent ng Iriga City. Kaya yung OIC, hindi ko naman ka-close. Tinanong ko, Sir, paano pag mabalidate itong aklat ko dito sa division office? Nagalit. Nabigla ako dahil nagalit siya. Bakit niya ko
gawa-gawa ka ng aklat na hindi ka nagpaalam sa division. Sabi ko, sir, hindi ko naman sir alam na magpapaalam pa sa division, gagawa lang ng aklat. Ay, magpaalam ka sana. Kung anong gagawin ko, tapos na ito. Ay, magsimula ka sa simula. Paano simula? Anong gagawin ko kung magsisimula uli ako? Sabi niya, every time you present your lesson, you have to, you have to invite 4 personnels. One district supervisor, 1 division supervisor, 1 master teacher, and 1 guidance counselor. Grabe, sabi ko. Itong 3 sir, pwede kong i-invite. Yung master teacher, yung guidance counselor, and yung district supervisor. How about you? Can I invite you every time I go on present my lesson? No. Do not invite me. Nor the other, because we have no time to observe you. Sa akin. Talaga naman wala talaga. Kaya ang ginawa ko, tinapon ko ito, ipinasok ko yung aklat ko, ipinasok ko sa cabinet. For 2 years yun, hindi ko inintindi. Noong 2003, naisip ko, sabi ko, sayang naman sabi ko kung hindi ko yun mai-share sa mga teachers, sa mga parents. Kaya nagdasal ako kay Holy Spirit at pumasok sa isip ko na ipabookbind uli ang mga aklat, ayusin para maibenta ko. Pero takot naman ako kung kasuhan ako. Kaya nagtanong ako sa co-teacher ko. Sabi ko, Cleo, di ba may anak kang nag-aaral ng law? Pwede daw sabi kong pa-advise. Ay, niya? Magtanong kayo doon kay Pitsi dahil ang galing ngayon ng attorney niya. Punta ako kay Pitsi dahil pinatuturan ng anak sa akin. Nagtanong ako, bakit sabi ko, Pitsi, sino ang attorney na nagtanggol sa iyo? Ay, si Attorney Paite niya, taga doon sa PNB office sa Naga City. Pinuntahan ko yun si Attorney Paite at humingi ako ng advice. Sabi ko, Attorney, anong gagawin ko? Maipagbibinta ko ba ang aklat ko sa mga parents? Kasi sabi ng attorney doon sa amin, hindi daw pwede kasi pwede daw akong kasuhan pag hindi pa approve ng hindi yan approve ng DepEd. O sige, give me 1 week. Sa Friday niya, bumalik ka at i-research ko, sabi ng attorney. Sabi ko, sa Friday afternoon, tumawag ka sa akin para malaman mo ang sagot. Nung Friday na, nasa paaralan ako, naalala ko, kailangan umuwi kagad ako para matawagan ko si attorney. Nang 4:00, umuwi ako ng maaga at tinawagan ko si Attorney Paite. Sabi niya, ay, good news ngayon, Mrs. Claveria. Good news. Sabi ko, bakit? Sabi niya ng director ngayon ng civil service, kumpare ko yun, tinanong ko, sino niyang attorney na niyan, mali naman. Sabihan mo niya, pwedeng ibenta. Pwedeng ibenta yan kasi ang hindi pwedeng ibenta ay yung aklat ng DepEd na not for sale. Yun ang hindi pwedeng ibenta. Pero kung personal money mo yan, personal mong ginawa, pwede mo yan ibenta kahit kanino. Na paano yan, sabi ko, attorney, nagtuturo ako. Baka ako, double compensation. Sabi niya, ay pwede mo naman magbenta kung pagkatapos ng klase, huwag ka lang magbenta na nagtuturo ka, oras ng klase. Yan ang double compensation. Huwag kang magbenta na during class hours. Magbenta ka pagkatapos ng klase, Saturday and Sunday, bakasyon, pwede kang magbenta niyan. Hindi ka makakasuhan ng double compensation. Attorney, marami pong salamat. Thank you very much. So, magkano ang bayad ko sa iyo, attorney? Ay, wag na. Wag ka na magbayad. Free na yan. Bigyan mo na lang ako ng aklat para turuan ko ang anak ko. Sabi niya. O sige, kaya rin ikaluhan ko si attorney ng isang aklat. At para akong nabunutan ng tinik. Noon din ay pina-imprinta ko ang aklat ko. Ito, pina-imprinta ko. Ito may kasama itong Lesson 1 flashcards.
nagpa-imprint ako ng marami at ibininta ko sa national bookstores. Kaya lumaganap itong aklat na ito all over the Philippines dahil ipinasok ko sa national bookstores. At marami naman national bookstores all over the Philippines. Noong 2004, ay tumawag sa akin. Ini-invite ako mag-demonstrate ng tekniko sa national seminar ng PASATAP sa Teachers Camp Baguio City. Pinaunlakan ko, nagpunta ako doon, nag-demo ako. At yun nga, maraming teachers, ang 4,000 teachers all over the Philippines na nag-attend at maraming nakapanood ng demonstration na yun. Nakabasa kaagad yung mga batang igorot na taga Baguio, mga non-readers, nakabasa yun sa loob lang ng 30 minutes, nakabasa sila ng mga words. So, diyan nagtatapos ang story ng ito hanggang sa lumaganap na nga ang e-sclavier technique all over the Philippines kahit na ito ay hindi ko pa pina-approvean sa DepEd. At dahil sa paglaganap na yun ay marami nang nag-i-invite sa akin. Nakarating na ako ng Masbate, nakarating ako Quezon Province, Cavite, Puerto Princesa, Palawan, Cebu City, at kung saan-saan nakarating. Sa ngayon, nakarating na sa Davao. So, marami akong ginawang demonstrations. In fact, umabot sa 51 demonstrations, 2 national seminar, at 2 regional seminar, and then 15 division seminars, at ang natitira ay mga district levels na. Basta binilang ko lahat-lahat ay 51 at siguro more than pa dyan kasi hindi na nakaiba yung mga school-based. So, ang dami kong lack of appreciation, lack of recognition. At nagpapasalamat ako sa kanila sa pag-recognize ng aking e-sclaverias technique. Kaya, fellow teachers, dito nagtatapos ang kwento ko tungkol sa e-sclaverias technique. Thank you for watching.